Lacto Coffee, probiotic food supplement. Kay sa Lacto Coffee, pirmitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit, ug mga problema, sa Lacto Coffee kita matabangan. Lactobacillus nga kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee, sa Lacto Coffee permitang healthy. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee, sa Lacto Coffee permitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit ug mga problema, sa Lacto Coffee kita matabangan. Lactobacillus nga kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee, sa Lacto Coffee permitang healthy. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee, sa Lacto Coffee permitang healthy. Lacto Coffee, bringing health into your home. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Atong oras sa Bantay Radio Cebu, alas 11:03. May buntag Sugbo. May buntag Metro Cebu ug kinatibuk ang probinsya sa Sugbo. Mga kasikbit nga lalawigan, kumusta? Ikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Kumusta ang atong mga listeners niining atong tulumanon? Pulso sa katawhan. Iniubos niyo nga alagad sa kahanginan ako si Ray Pasaporte. Hangtod kita sa alas 12 sa udto. Ato pangumustahon ang atong mga suking tigpaminaw. Ilabi na diha sa atong Sibianan sa DYAJ-FM sa lungsod sa Sambuan, Cebu. Kumusta mong tanan? Ang hinaot mi nga na kamo sa Kapiskay ug Kamaya sa inyong panglawas karong mga orasa sa kabuntagan. Ato mga Filipino workers, kumusta mong tanan? Ato mga viewers sa ato ang online platform dinhi sa atong Sibianan sa Bantay Radio Cebu.
Maingod to. Mayong hapon ug maayong gabi kaninyong tanan. Kini nga atong tulumanon maghisgot ta og mga isyu nga may labot ang haring lungsod. Adlaw karon nga Martes, Pizza 18 sa bulan sa Agosto tuig 2026. Sa nagunang hisgutana nato karong buntaga. No, di pa lang yudugay dunay report nga dunay karon lang ni i-play engineer ha, dunay shooting incident didto sa Ateneo de Zamboanga University, sulod mismo sa school campus yun. Din gikumpirmar ni sa atong mga opisyal dito sa Zamboanga City ug ingon man sa PNP nga duna gyoy nakalas nga kinabuhi sa mga tinun-an mga kapulsong. Ato ning ipakita ang video karon taod-taod, no, nga nakuha sa usa ka netizen diha sa gawas gyud mismo sa Ateneo de Zamboanga University mga kapulsong. Mga buto-buto sa armas nga atong nadungog subay ni sa nakuha nga video sa usa ka netizen atol sa maong hitabo di pa lang gyud dugay mga kapulsong. Tila ning hitabua karon. Unya didto sa barangay Buhisan ning atong dakbayan sa Sugbo, doon na say gi-alarmahan karon ang atong kapulisan sa Labangon Police Station, ingon man ang mga sakop sa Special Weapons and Tactics. Nga dunay armadong grupo dito sa barangay Buhisan nga nagpinusilay matod pa. Unya kagahapon, kagahapon sa hapon, dito sa South Road Property mga kapulso, dunay na diskubrihan dito nga kining mga bukog nga gituuhan sa iya sa tao. Dito ni sa kasagbutan sa South Road Properties mga kapulso. Mga bukog ni sa tao nga gituuhang gilabay or gilubong dito mga kapulso. Wa pay update ang atong mga otoridad. Kung sikinsa ning tag-iya aning mga bukog sa tao nga nakuykuyan dito sa usa ka bakho mga kapulso. Unya dito sa kauluhan mga kabantay, ang mga trabaho dito sa gobyerno, ang atong mga government employees o kining klase sa mga tunghaan dito sa Luzon area, sa klase dunay mga gipang suspenso dito. Unya ang mga trabahante sa gobyerno, work from home arrangement ra. Tungod sa nagpadayon nga uwan nga nasinati dito sa Luzon area, unya nakamugna ni og grabing pagbaha. Pastilan tungod ni sa nasinati na to nga kaning southwest monsoon or kining hanging habagat. No, dunay duha ka low pressure area nga gimonitor karon sa Pag-asa, pero dili pa ni direktang moigo dinhi sa Pilipinas. Pero ang grabing nakaapekto karon didto sa Luzon, kining hanging habagat nga mao ni nagdala og mga pag-uwan-uwan. Unya grabing uwan, dili kay pag-uwan uwan gyud, no, nga naka palunop ni sa pipila ka mga lugar didto sa Luzon area mga kapulso. Nga gani ang impeachment trial karon ni Vice President Sara Duterte karong adlaw nga mao ika-day 17 unta. Nga sa nagpadayon or sa pagpadayon sa impeachment trial, gisuspenso karong adlaw mga kapulso tungod sa grabing lunop dito. Na mao na ni atong kuan kay kining makahuna-huna gyud ta sa flood control project mga kapulso. Unsa nay dagan
unsa nay dagan sa investigasyon nga karon nahilom nga wa gyoy update kung ipadayon pa ba ang impeachment trial or ang kining investigasyon sa flood control sa Senate Blue Ribbon Committee nga gihuptan karon ni Senador kini ni ang Erwin Tulfo mga kapulso. Pastilan. Ang kiniayahan maoy makapasumbalik sa ato ang panumduman kining isyo sa flood control nga naglambigit ni og dako kaayong kantidad sa gobyerno mga kapulso. Unya, giingon nga dunay daghan nga mga politiko nga nakapaldo ni ining budget sa flood control. Wa gyoy hisgot ang atong mga senador o gingon man kining mga congressman. Di hinooy congressman nga unsa man ni siya? Pastor ni siya? Nga karon nga nagsigi uwan dito sa Metro Manila nga nakapalubog sa baha, pero di ay ang mga congressman na to og senador wa gyoy hisgot aning bahin sa flood control. Wa gyoy hisgot. Pero di ay usa ka congressman nga iyang gipasanginlan hinoon si Vice President Sara Duterte nga ngano kunong gasigig suroy-suroy ngadto sa laing nasod og sa pipila ka mga lugar dinhi sa nasod nga nagbaha naman og maayo didto sa Metro Manila. Mao may iyang gipasanginlan nga wa kuno magtagad ang ato ang Vice Presidente nining problema sa baha, pero wa gyud siya makasukmat sa administrasyon karon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ug unsa na ni ang flood control project mga kapulso. Kini si Congressman Bini Abante. Sige lanig Abante wa gyud atras ning congressmana. Swerte ni nga nidaog ni nakabalik ni og lingkod sa Kongreso. Kay ang iyang kontra niadtong nakalabay nga eleksyon, ila man tong question ang citizenship ni adto. No? Unya na disqualify gyud mo ni daog. Ang kontra ni kining Bini Abante nga usa ni kapastor na disqualify, unya mo ni ron kaning tiguang nga kongresista nga si Bini Abante mao ni nakalingkod ron sa Kongreso. Matod pa ni Congressman Binbinido or Bini Abante Jr. Nga Madam Vice President bumabaha na, nagalit na ang Diyos. Jesus ko Ginoo ning tigwanga. Gapagaba ning kongresmana. Kini si Bini Abante Jr. Iyang gipangita kung asa na kuno si Vice President Sara Duterte, tungod ni ining nagpadayon nga pag lunop dito sa Metro Manila. Nagpatawag ni sa press conference kagahapon. Matod pa na ining tiguang kongresista nga baha na sa buong Luzon, anong ginagawa ng ating Vice President, nagpupunta sa ibang bansa. Matod pa niya, just imagine meron tayong impeachment court dito na dapat kuno humaharap, nga dapat muatubang kuno si Vice President Sara Duterte sa ika-16 nga impeachment trial kagahapong adlaw. Pero unsa kuno gibuhat, gasigi lang kunog suroy-suroy ang atong Vice Presidente.
Pero wa gini kasukmat sa administrasyon karon ni Ferdinand Marcos Jr. kabahin aning isyo sa flood control. Nga ngano wa magakapangutana Congressman Bini Abante? Ha? Ug unsa nay sitwasyon karon? Ug unsa nay update nining flood control project nga gipunduhan ni sa gobyerno og binilyon ka pesos sod na sa pipila ka mga tuig ug lakip na kining administrasyon karon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ano ang kakapangutana? Pangutana hinoong kas Vice Presidente asa? Tila ning congressman na gapagaba ni, Swerte lang kadoy nga ni na disqualify to sa Comelec imuhang kontra. Diha sa imong distrito. Kay wa pag gi-disqualify wa na gyud ka. Pagaba ning congressmana. Samtang kagahapon sa nagpadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dito sa impeachment court ni testimonya to ang staff ni Vice President Sara Duterte kadto si Gina Acosta mga kapulso. Now ato ning hisgutan karong taod-taod Kining pagtestify ni Gina Acosta na kagahapon nasuko sadto si Senate Judge Erwin Tulfo nga murarag kuno gibinuangan. Murarag ug sa kuan pa murarag giduwa-duwaan ni Gina Acosta kay dili kuno motarog tubag. Kay ngano kunong magbinisaya. Dunay pagsaw nga Tagalog unya binisaya. Murarag kuno gibinuangan or giduduwaan ni Gina Acosta. Ano kunong di mo istorya in English? Bisaya biya ni Erwin Tulfo unta. Unya di ay kuan nga kini ni ang Senado, ang mga senador karon mi pabor ni, no? 18-0 sa dihang ilaning gibutuhan o giaprobahan sa third and final reading kining Senate Bill 1511 or the Anti-Hospital Detention Bill that seeks to protect patient from being detained for unpaid hospital bills. Ato ning hisgutan karong taon-taon. Kay dunay kuan si Senator Christopher Bongo nga maoy chairman ni sa Committee on Health niadtong miaging tuig apan karon mao na ang vice chairman sa Committee on Health sa Senado mga kapulso. So ato ning hisgutan sa atong pagbalik sa atong tulumanon. Atong oras 20 minutos na pasado alas 11. Human lamang niining mga mahinungdanon kayong pahinomdom. Please stand by. Cebu's agricultural challenges are structural. Irrigation infrastructure is limited. Agricultural zoning is fragmented. Soil rehabilitation and crop planning lack continuity. The solution is the establishment of an agro-economic zone in Cebu. This zone integrates modern irrigation systems, science-based crop zoning, standardized crop rotation and soil conditioning, farmer training and agri-technology, direct access to processing and market, increases productivity, reduces imports, creates jobs, and strengthens rural economies. The agroeconomic zone in Cebu is not a concept for the future. It is a decision that must be made today. I'm Jim. So I've been a Lacto Coffee user ever since January 2022.
it was during the time when Omicron variant was a bit rampant here in Cebu. So you can all remember, katuling time na grabe, nabukdan yun kung palit o paracetamol ang mga tao sa kada pharmacy. Isod na kung pangitang tambal. So I ended up deciding to try Laco Pafi. And for the grace of God, narakarang yun akong pamati ang Laco Pafi. In fact, sa una, sa magsipon ko, upo, ang ako yung pirming imnon is ka ng mga synthetic na medicines, pero parang di na akong take na I've been taking Laco Pafi every day. In a day, makahurot ko o 90 ml tungod kay I will take Laco Pafi right after every breakfast, lunch, and dinner. So sa kadahuman ako kaon, take ko 30 ml nga Laco Pafi, most likely after an hour sa pagkaon para nindot ang digestion sa tiyan. So, one of the benefits ko na pa ng Laco Pafi is that mapafeel ko pirmi nga kung tiyan kalma. Wala na ko ka-remember nga kanang magkalibanga ko, like sa una, kalibanga is like in a day, makalibang po, let's say, 5, 6, grabe dyan akong sakit sa tiyan karon dili na, kalmada akong tiyan, nga, muna ko yung mga ubosipon, maging akong pirming nun, kanina lang yun akong misaligan. Hopefully, this company will still be here in the long run like this. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto Pafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Pafi Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Atong oras sa Bantay Radio Cebu, alas 11:23 na sa buntag. Okay, nagkasalamat. Balik ta din sa itong tulumanon. Pulso sa katawhan. Ang tudta sa alas 12. Ako nang i-shout out ang ako ang kabayan. Si Limar Macram Rituerto. Matod pa niya, kabayan, maubitaw ng Ghost Project kay Mahanaw daw aso. Ay, mangkaroon kabayan na kadri syudad. Okay, unya si Alan Rosete. Ang buntag diha mga kabantay sa atong mga listeners sa DYEJ FM sa lungsod sa Sambuan, Cebu. Okay, padayon ta, ha? Jenner, ato gudtong i-play kadtong shooting incident dito sa Ateneo di Zamboanga University. Di pa lang ni dugay. Nga napatyan ginigduha ka baga napatyan ning mga estudyante unya ang suspect. Estudyante sab suskrabihan noon sa maning hindi. Shit, mga bata na ibulang yung larga! Bilius! Hoy! Porke! Ken, albata! Talo! Ken, talal bata! Kanina ka video na nani nakitaan siya. Dito sa babaw nga bata. Junior high school ni. Taas! Albata! Shit! Sus, gitu. Shit, mga bata na ibulang yung larga! So, pinusi Bilius! dunay na musil ani. Estudyante rasab dunay na may pangan pero dili lang nato ikuan diri sa kahanginan kay minor ni. Ha? Minor ni unya nakapatay ni og tinun-an unya dunay report diri sa ato nga dunay duha ka gwardiya pod ang na pusilan patay. Now ang atong pangutana ani karon nga human sa mass shooting dito sa San Jose National High School sa Tacloban City, Leyte. Niadtong nakalabay nga mga buwan, niadtong Hunyo. Hunyo 21 ba to? Hunyo 22. Lunes to. Nga doon na say tinun-an dito nga napusil sa lain nga mga estudyante og nakapatay gyud katong duha ka mga tinun-an nga nag-edad og 14 ba to 15 anyos ang usa 14-15. Nga nakapatay pod og mga tinun-an dito sa San Jose National High School. Humani adto hitabua ang atong mga local chief executive dinhi sa ato ug sa uban pang mga lugar, no? Niawhag sa ato ang
mga sakop sa Philippine National Police nga ipatuma na to ang kinini ang police visibility sa mga tunghaan sa nagkadaiyang lugar dinhi sa nasod. Apil na diri sa Sugbo, mga kapulso. Ah. Pero atong naobserbaran nga muramag human sa nahitabo dito sa San Jose National High School sa Tacloban City, Leyte, doon na lang to yung mga pulis nga atong makitaan diha nga nagbantay tinuora atbang sa mga eskwelahan sa mga pampublikong tunghaan. Pero karon murag wa ko'y namatikdan da nga dunay mga PNP personnel nga gipakatap na pod sa atong mga eskwelahan. Dili lang ang mga pampublikong tunghaan nga mao'y bantayan. Tanawan ni ron, Ateneo di Zamboanga University ambot og dunabay mga pulis ani nga nag-atang didto. Nahitabo ni ang shooting incident di palang yudugay unya nakapatay ni og mga estudyante o giingon nga dunay duha ka mga gwardiya pa sa maong tunghaan. Unya ang suspect minor, high school. Ang kining napusilan patay junior high school. So minor ni ang mga biktima o ang suspect, mga kapulso nga na lambigit sa pagpamusil di palang yudugay in town ko Ginoo. Naunsa naman ang atong mga kabataan karon. Ambot kaog nakapalit na ba ang atong kinibang metal detector? Sa human sa hitabo dito sa San Jose National High School sa Tacloban City, Leyte. Niingon to ang Department of Education nga mopalit sila og mga metal detector, mag-hire sila og dugang nga mga gwardya, ambot og natuman ba? Napagawas ba dayon ni ang maong pundo alang sa pagpamalit og mga metal detector nga maoy ihatag sa mga gwardya diha sa mga tunghaan. Kanirong hitabua ambot og sus Ginoo ko. Dili pa ko mo kuan og pila ka buok patay Kining shooting incident nga nahitabo di pa lang yudugay didto sa Ateneo di Zamboanga University. Nakakuha ang atoang kuan ani sa atoang page sa Bantay Radio Cebu. Kining video sa usa ka netizen sa nahitabong pagpamusil didto sa maong universidad. Pero sa update karon doon na gi-confirm man nga doon patay nga mga estudyante nga mga minor in town. Unya ang suspect na may nga diri pero di lang sa nato hinganlan kay minor sad ni. Ug unsa pong klasihas armas ang gigamit niining maong tinun-an sa pagpusil niya sa lain nga mga tinun-an nga nakapatay gyud siya in town, mga kapulso. Now kini mao ni angay gyud nga angay natong pahugtan ang seguridad gyud sa atong mga eskwelahan. Dili lang siguro sa mga pampublikong tunghaan kundi i-apil na to ang mga pribadong tunghaan. Kaning PNP magsigilag ingon nga kuwang ka itag personnel, muna akong giingon nga nganong dili man ta mag-hire og daghang pulis. Kanang recruitment nato nganong ato ra man ang kutahan og tag 200. Ang ato ang recruitment sa kanang musod pagka pulis nganong sa una tag 200 ra man ang region kada region abot by region ba ni ang kuta tag 200 ka kuhaon ra nila ang mo-apply nganong dili man nato 500,000 nga doon na may pondo ang PNP unta doon na may pondo ang gobyerno. Nya inig panahon nga doon na tay
mga dagko kayong kalihukan, kanaray atong ipada kay, magkuwang na pod ang atong mga PNP personnel sa mga nagkalain-lain nga mga police station. Dili na to hutdan. Kuwang tag personnel. Nga nung dili man na to daghanon og hire. Ang atong mga kanang bagong graduate. Bagong graduate sa kaning criminology or kadtong nakapasar sa Napolcom. So, kinahanglan siguro oy nga dungagan gyud daghano na to ning atong mga pulis kay sige tag panangtang anang mga pulis nga mga escalawags makabasa na lang tag balita diri update sa PNP nga dunay mga badlungon nga mga pulis nga nagatubang og kasong administratibo nga gipangtangtang dunay mga na-demote arang-arang ratong na-demote pero ambot lang kaha og mabutan baka na sila kadtong mga gikan sa PO3 nahimong PO1 kay tungod ang desisyon sa ilang kaso demoted ra sila, demotion ra. Pero doon na uban nga gipangtangtang yun. No? Gipangtangtang. Tungod sa kabadlungon aning mga aning uban nga mga pulis nga sigin tinantangay kada tuig. Dunay mga pulis nga nagatubang karon og kaso kay tungod po na sa ilahang dili maayong buhat sa ilahang trabaho nga sagad dunay mga pangwarta, dunay mga pagpangikil. Mo na nangatangtang sila. So arang kuan na pod, no? Wa po'y luna na sila sa ilahang organisasyon nga magpabili na sila pero busaangay na silang tangtangon. So kinahanglan nga mag-hire tag daghan. Nga karon dunay nahitabo dito nga laing shooting incident sa Zamboanga nga nakapatay og lae og mga tinun-an. Nya ang suspect minor ba? Ginoo ko. Amo ni mo update lang ta ugma og unsay kuan ani. Unsa gyud hinungdan nganong nagdani nakalusot ning maong tinun-an pasulo dito sa eskwelahan. Unsa ba lugak ra kaayo ang kuan do naman tay security guard ning maong universidad unya nganong nakalusot ning pusil sa suspect paingon dito sa kuan. Nganong nakalusot unsa di kalugak sa ato ang security protocols diha nga gipatuman sa Zamboanga Ateneo de Zamboanga University. Unya naabay mga pulis nga nag-standby dihas gawas. Okay, mupadayon ta sa lain natong hisgutanan. Sa uban pang hisgutanan, kabahin aning kuanan ni Gina Acosta sa Day 16 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa atong pagbalik. Kanya kining Senate bill or kining giaprobahan nga sa third and final reading. Kaning pagkuana, no? Pagpugong na sa mga pasyente nga makagawas sa mga tambalanan nga wa makabayad kani. Ato ning kuan ron hisgutan karon taud-taud sa tong pagbalik. Atong oras 35 minutos na pasado alas 11 sa buntag. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopaffy araw-araw. Natural ang galing. Ako si Vanessa Almeda, taga Talisay City. Na-discover na ko ang Lactopaffy katong nasakit ko, na-diagnose ko nga na ako'y kidney stone Marso 2018. Yung 2 weeks lang siya nga nigamit ko religiously sa Lactopaffy. 3 times a day.
after 2 weeks yun, nakita jud nako ang dako jud siya nga miracle. Kay nganong ni gawas ang bato. Pamatud-an jud nako nga tinuod jud siya nga naagid siya effect di ay sa imuha ang lacto. Regardless pa nga naa kay giinom nga tambal, ang pinakanindot pa jud ato no kay ni-stop kog inom og tambal and I just used Lacto Puffy for 2 straight weeks. Unya ang bato nigawas jud siya. Pagkanindot jud kay sa tiling. Mo na mo ingon kong tinuod jud ni. Nya mao pa jud ni siya ang nindot kayo nga nahitabo kay prior ana giingnan pa jud ko nga operahan ko kay grabe na daw kuno ang akong sitwasyon sa akong bato kay naamang ko'y stones both sa left and right kidneys. So ang diagnosis ng doctor was i-operate ko diha dayon pagkatong nadala ko sa hospital, pero wala jud nako na gihimo. Nangita ko laing paagi. Ngunit siya nga na abot jud ko nga nangita ko nga nakadungog naman ko na may istoryadaan nga nagingon nga ang Lacto Puffy mo siya miracle drink siya in a way kay katong gisaysay sa ako ang naiusa ka pasyente nga na siya sakit niya iyang giimnom, so ako gid siya gi-try mo tong wala na ko niagi og operasyon. So hangtod karon padayon kong nag-inom sa iya para matutally cleanse na jud siya. Unya ang epekto sa ako kay more than a month naman jud ko nga nagamit. Ang epekto siya sa ako wala na ko'y mabati nga sakit sa akong likod. Dinhi sa ako ang right side. Wala na ko'y mabati nga sakit sa akong left, naapay gamay na lang jud siya nga akong bation. Unya positive jud ko nga mawala jud ni kay ngano padayon ra gihapon kong nagainom sa Lacto Puffy. Religiously gid nga nagainom. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lacto Plant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lacto Plant sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala to sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung makuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas. Atong oras sa Bantay Radio Cebu alas 11:39 na sa buntag. O di ay bagong balita ha nga ni Sud karon gikumpirmar ni DILG Secretary John Vic Rimulya na ang suspect kuno matud pa napatay sa din. Namatay ha. Dunay picture to nga murag usa maning armasa. Di ba kani murag KG9 submachine pistol murag sa ako lang ni ha. Dili ko sure gyud kung mao ba ni akong kuan pod no pag describe aning armas nga gipakita karon diri sa inquirer.net mga kapulso. So duha ang kumpirmadong patay unya na patay sad ang namatay pod ang kining suspect nga usa ka high school student mga kapulso. Pastilan Ginoo ko. Ito lang ning kuanon ang kumpletong detalye una ani. Kay mga pasiuna lang ni nga mga update sa nahitabo nga shooting incident dito sa Ateneo de Zamboanga University mga kapulso.
atong hisgutan dinhi kay kagahapong adlaw sa day 16 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, no? Ang kanhi Office of the Vice President Special Disbursing Officer nga si Gina Acosta niangko ni sa pagpangutana sa prosecution ni Attorney Armando Ligutan mga kapulso nga si Vice Presidente Sara Duterte mismo ang nimando sa pag-withdraw sa 125 million nga confidential funds. Unya, sa dihang gipangutana ni sa private prosecutor nga si Attorney Armando Ligutan, nga matod pa niya nganong iya kunong gipatawag, no? Si kaning Vice President Special Protection Group, mo ba ni? Commanding Officer o Security Officer nga si Colonel Raymond Dante Lachica, human kini nag-withdraw sa confidential funds nga cash gyud. Unya matod pa niya nga kinisubay kuno sa mando ni Vice President Sara Duterte. So gimanduan kuno siya nga ihatag ang kwarta ngadto ni Colonel Lachica. So gipangutana sab siya ni Attorney Ligutan kung kinsa ang iyang gipasabot nga head of agency. Ningon si Acosta nga ang head sa ilang agency sa OFB mao si Vice President Sara Duterte mga kapulso. So mao na nga dunay mga niingon, dunay say ni husga nga sad-an na ni. Sad-an ni si Vice President Sara Duterte subay sa gitug-an ni Gina Acosta atol sa impeachment trial kagahapong adlaw. Pero doon na say niingon nga nganong ato mang hukman. Dili na to hukman dayon nga sad-an tungod kay ang impeachment trial mga kapulso mulanat pa ni og mga 90 ka adlaw una pa kini mahuman in taon oy. Unya unsa pa man kagahapon day 16 pa karon day 17 pero gipostpone ang impeachment trial karong adlaw tungod sa grabing lunop didto sa Metro Manila mga kapulso. So ang dili na to husgahan, dili na to husgahan nga sad-an na ang Vice Presidente. Kay taas pa man kay ni ang trial. Wa pa man ta ka kuan ani og unsa gyoy lintunganay nining tanan kay niabot man ni og Article 4. Napaganito og 3. Karon Article 1 ni. Grade 3 og kaning kuan na tax record og bank record ang gituki karon, no? So na bulgar sa to kagahapon ang mga pangan, no? Kining usa ka Merigenes Piatos, no, nga nalista sa acknowledgement receipt nga nakadawat pod og confidential funds mga kapulso. So kini subay ni sa testimonya pod sa Commission on Audit State Auditor nga si Silene Del Campo nga matod pa kuno nga katingadaan pod ang mga pangalan nga naglakip sa mga acknowledgement receipt niadtong nahatagan sa confidential funds mga kapulso. So dunay mga kantidad diri, no, nga nakadawat og 200,000, 50,000, 50,000, nay 50 o daghan kay ni nakadawat og 50,000 mga kapulso. So ang atong komentaryo dinhi, atong komentaryo dinhi mao ni nga
kani si Gina Acosta gideklarar man ni nga mga kapulso nga sa impeachment court nga unang hostile witness kana bitong imula siyang gikuha kay tuan ni speakers pag testigos lang, pagklaro lang sa mga pangutana, no? Paghatag og mga katinawan sa mga pangutana sa prosecution. Okay, kini si Gina Acosta, tao man yun ni Vice President Sara Duterte. So, kini nga kuan, importante kayo ni nga development ang iyang testimonya. Nga direktang naglambigit or nalambigit sa pagpagawas sa 125 million pesos nga confidential funds niadtong 2022. So kining iyang testimonya nga nag-encash kuno siya og mitugyan sa kwarta ngadto kang Colonel Raymond Dante Lachica, kay duna kunoy approval ni Vice President Sara Duterte. So kining hostile witness, importante ni pero mas importante ni nga ang kamatuoran mga kapulso nga ang paglitok gyud sa ngalan ni Gina Acosta isip hostile witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, dili lang ni ordinaryong development sa usa ka hearing. Dili lang. Ngano man, importante kini kay ang iyang testimonya mga kapulso mahimong makatabang ni sa impeachment court sa sabot kung unsa gyud ang nahitabo sa 125 million pesos nga confidential funds. Maklaro ba? Atong maklaro nga kining hostile witness dili ni pasabot nga namakak ni si Gina Acosta or tinuod na gining iyang istorya. So kini usa ni ka legal nga classification tungod sa posisyon o testimonya sa witness nga mahimong dili siya pabor sa partido sa prosecution o nagtawag niya kay gipresentar man siya sa prosecution isip hostile witness. So sa kaso ni Acosta mo'y nagtawag niya apan di gyud ni madeklarar nga siyang hostile witness. So mas papukaw pa sa atensyon ang iyang giingon nga nag-encash siya og 125 million unya gitugyan niya ang kinatibuk ang kantidad gyud ngadto ni Colonel Lachica. Karon ang dakong pangutana mga kapulso, kinsa may nagsulti sa tinuod? Og unsa pod nga mga ebidensya nga makapamatuod niini? Kay dili lang ta moingon nga nagsulti na siya sa tinuod og dili sab igo nga moingon ang Pikas Campo nga hostile witness man na siya. Busa dili gyud kasaligan ang iyahang testimonya. So ang angay nga ang Senado mao'y mutan-aw gyud sa mga dokumento, sa acknowledgement receipts, bank records, testimonya ug uban pang ebidensya nga mahimong mukumpirma o mukontra sa iyahang mga pamahayag kagahapon. Kaya ang impeachment trial mga kapulso dili ni dapat nga mahimo ning away sa mga Duterte or sa Marcos, no? Dili ta mahimo nga Sara kontra pro Sara ta or anti Sara ta. Og dili sad ta mahimong o dapat mahimong political circus nga dapat mudaog yun. Mudaog dinhi ang mudaog ang mga or kining kamatauran mga kapulso. Kay para nako kung dunay sayop sa paggamit sa public funds nga kinahanglan ni, no? Adunay accountability. Apan kung walay igo nga ebidensya mga kapulso,
aron ba pamatud-an ang aligasyon kinahanglan pod oy nga respetuhon ang due process of presumption of innocence mga kapulso. So mo kini ang atong mensahe lang. Dili gyud ta mo hukom. Dili ta mo hukom. Kamo diha mga supporter sa mga DDS, kamo mga supporter diha sa Marcos administration, ayaw gid mo paghukom. No? Dili ta maghukom. Base lang sa apelyido, partido, atong hukman diha ang ebidensya, base sa ebidensya mga kapulso. Kay kini ra bang 125 million nga confidential funds dili ni kwarta gikan sa politiko. Kwarta ni sa mga magbubuhis oy. Ug unsa ug usa ka public official adunay katungdanan sa pagdumala sa kwartas publiko. Kwartas mga magbubuhis. Ang katawhan duna gyoy katungod no nga mga utana. Asa man gigamit di ay og kinsa may nakadawat. Kinsa ang nag-order og asa ang dokumento nga makapamatuod pod sa pasangil, di ba? So kini si Gina Acosta mga kapulso, dili sa ni dili ni si Sara Duterte, dili ang prosecution o dili sab ang defense or ang depensa ang magbuot sa katapusang hukom mga kapulso. Ang Senate Impeachment Court yun. Mo'y atong paabuton og unsay ilang pagtimbang-timbang sa mga ebidensya kon ila bang kumbiktohon or iabsuelto ang Vice Presidente. Sumola ni. Ang padayon na to nga pangutana, ang pag-usisa gyud, ang pag-utingkay sa kamatuoran og labaw sa tanan, ang padayon na to sa pagpangita sa kamatuoran mga kapulso. Muna, ato ning atngan kay dugay pa magkaining mahuman, unya pa man ni sa pila pa ni kabuan, una mahuman ang impeachment trial, gikan karon kay unsa paron, day 16 pa ni kagapon, unya karon unta, day 17. Unya mahuman ni mga himuon ni mga 90 hearings. Ya pila pa man taron, ika-17 pa unta, pero gisuspenso tungod sa lunop dito sa Metro Manila. Detention bill, kaning pugngan ang mga pasyente or mga tagtungod sa pasyente nga makagawas sa hospital nga wa pa makabayad sa ilahang bill mga kapulso. Now, kagahapon, si Senador Christopher Bongo mga kapulso, mi suporta ni, no? Sa maong Senate Bill 1511 or usa ni siya nga ni approve kay siya man karon ang Vice Chairman sa Committee on Health sa Senado. Sa una siya mo'y chairman sa Committee on Health. Mabitaw nang makita na to si Senador Bongo nga moanhi dinhi sa Cebu ug sa uban pang mga dapit sa nasod pagpanghatag og kanang mga calamity assistance o naa atong makit-an ang senador. So kagahapon gikuan ni Senador Bongo giiyaning gisuportahan, no? Kining pagdili na sa pagpabilin sa mga pasyente nga wa makabayad sa ilahang mga tulubagon sa ospital. So gisuportahan ni kining maong balaod nun nga gibutuhan ni kagahapon 18-0 gyud sa mga senador. Kining hospital bill number 1511.
kagahapon si Senator Bongo iyan ning gipadayag nga ang kinibang kalisod sa mga tagtungod sa mga pasyente dili gina nimo mahimong or kinibang dili na mahimong rason nga dili na nimo na pagawason diha. Kay dili siya makabayad. Dunay mga daghan kayong paagi ron nga makagawas gyud ang mga pasyente. Una, kung muhimo dahil nag-promissory note ang tagtungod sa pasyente. Kay to follow na lang ang ilahang bayronon diha. Unya, mudangop na sila og mga government agencies kanang PCSO. O, doon na pa'y mga tabang diha sa mga gikas kongresista, senador. O, si Senator Bongo murag mo, kuhan ganina, mo refer na diri sa Department of Social Welfare and Development, DSWD, kung mangayo kag tabang. So daghan kayo nga mutabang sa tagtungod sa mga pasyente nga mga government agencies, bisan kining mga elected officials. So karon, doon na mga, doon na murag balaod nga nagprotektar ni ining mga pasyente or mga tagtungod sa pasyente nga nagdili no kining pagpugong sa mga hospital nga dili nila pagawason sa mga talambalanan tungod kay duna pay bayronon. So gimo nang pugngan diha, musamot kadako or musamot kadako ang palasunon sa mga tagtungo diha kay nangita pa na sila kwarta diha, nga ikabayad aron makagawas ang ilahang pasyente mga kapulso. So mao na nga karon ang atong kuan ani, no? Komentaryo ni ini, no? Kining isyu sa atong kining atong gisgutan karon nga kining pagdetain, pagpugong sa usa ka pasyente. Dili ni siya dili makabayad, no? Kung atong sabton lang. Ang ospital usa ni ka negosyo tinuod, no? Og institusyon nga adunay gasto gyud kay doon naman sila mag-hire man sila mga doktor, nurse. Doon mga tambal, no, laboratories, no, mo na imong kuan, kuryente. Ug uban pa diha. Pero dili po nato mahimong kana bang isulti na lang libre. Kay kinahanglan man god nga mabuhi pod ang healthcare system sa mga pribadong tambalanan dinhi sa nasod. Pero ang pangutana, kung ang usa ka pasyente way ikabayad, ang solusyon ni ana mao ba ang pagpugong? Pagpugong niya nga makagawas sa tambalanan? Para nako dili gyud mga kapulso. No? Mahimong dili gyud mahimong tanggungo nimo diha sa ospital. Kung nahumana ang iyang medical treatment or cleared na siya, kinahanglan nga hatagan pod og dignidad in town oy. Og oportunidad ang pasyente nga magapauli sa ilaha. Kay kung dunay outstanding balance ang tagtungod ang tagtungod kay mao man gimubayad ang kanang pasyente nga naa pa man na siya diha sa ospital. Mugawasay pa man na siya. Pero gipugnan lang na sa ospital kay naay bayronong dako kayo. So kung dunay outstanding balance, kinahanglan nga iproseso ni, no? Sa tarong. Doon naman ay payment arrangement god, Doon ay mga service kanabang assistance sa ubang mga government agencies. No? Pwede man makadangop dito ang mga tagtungod nga mangayo silang tabang, or ilang istoryahon lang nga mangayo lamig tabang anak dito. Ma'am, mao ni amo ning adtuon unya unsay magkuan lang mi para makabayad mi niini. Kay lisod kaayo og
ug imo ng tanggungon diha, ang pasyente, dugang ginang problema in town, oy, sa tagtungod. Mo na nga kinahanglan na to nga ibalansi pod. Balansihon lang po na to kay kining tambalanan, lambidag kining mga private, no? Laktod, negosyo mo ginang ila. Pero, anha nimo makuan gyud ang kadako sa imong bayro noon diha kay naa diha ang mga espesyalistang doktor, no, unya mahal kay na sila kanang unsa man ang ilaha, doctor's fee ba na. So mo na nakadako pero inatiman gyud ka tinuod lang sa mga pribadong tambalanan kung doon na kay sakit. Mo na gingon nga maluwas gyud ka labi na kay kwarta pero ari ka sa mga ari ka sa mga public hospital, managingon nga tiwas. Kaning CCMC sa una, Cebu City Medical Center, yanggaan man ni og kanang murag anha ka diha kuno ma-admit, awa na. Tiwas ka. Pero karon lahi na ang ato ang mga kuan diha, ang serbisyo diri sa Cebu City Medical Center. So mo ni ang gitinguha or gisuportahan ni Senator Bongo kining Senate Bill 1511 nga nagdili na gyud sa pagpugong sa atong mga pasyente diha nga dili sila makagawas tungod kay duna sila balayronon diha sa ospital. Nindot ni, no? Nga duna nay kagawasan ang atong mga pasyente. Anytime og duna nay kuan diha, order or mando ang doktor nga i-release na sila kay okay na. Makagawas na sila bisan tuod og dunay mga bayranan pa sa hospital. Wala tay kong oras mga kapulso. Napupos na ang usa ka oras sa atong tulumanon. Karong adlaw, kining adlaw nga Martes, Pitsa 18 sa bulan sa Agosto tuig 2026. Ako na lang pasalamatan ang tanan natong mga viewers karon sa ato ang tulumanon. Salamat kay ninyo manghinaot ko nga padayon mong magsunod ini ang atong tulumanon. Pulso sa katawhan gikan sa Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Gikan sa alas 11 hangtod sa alas 12 sa udto. Kanya ako usab nga pasalamatan ang atong mga listeners sa DYAG FM dito sa lungsod sa Sambuan mga kapulso. Saka na lang sa atuang Chief Executive Officer sa ASEL Laboratories Incorporated, Engineer Gigi Sanchez. Atuang Assistant CEO, Attorney Mikel Sabaliero. Atong Station Manager, June Carillo. Akong partner din sa Pikas Lawak, si Engineer Ginon Sinisa. Ako si Ray Pasaporte, magpasalamat sa inyong pagpamilya. Maayong udto o maayong pagpaniudto Sugbo. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.